na kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, dito na nagpapatotoo lang mga kapatid na ito ang pagmamahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Oras na tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap ka na rin ng Amang makapangyarihan sa lahat at nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo. Kung ano man yung kalooban ng Ama, no? Kung sabi nga rito, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay o sa ating buhay? Yun na po yung mga kapatid. Kung ano man yung kalooban ng Ama sa ating buhay, tanggapin po natin, yakapin po natin ng buong puso, ng buong buhay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga manukristo na hindi na po naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. May panibago tayong babasahin mga kapatid, ang manifesto ng Diyos. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesus at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Nawa bigyan kami ng pagpapalang pagkaing spiritual, physical man sa pang-araw-araw ng pangangailangan, at nawa bigyan kami ng kaligtasan sa bawat yugto ng aming buhay mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Naway kapagat patawarin kami sapagkat kami mga makasalanan sa inyong paningin. Naway kapagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Ang lahat ito ay aking hiningit diadalangin sa inyo Ama sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawat sa nawa. Mga kapatid, tayo na po ay magpapatuloy sa ating babasahin ang manifesto ng Diyos, ang katwiran. Ang katwiran ng Diyos ay isang uri ng pagbabahagi kasama ng pagkapantay-pantay. May pagkakapantay-pantay sa langit na nakaunat sa lahat ng direksyon at naglalaman ng buong mundo sa bilog nito. Ang gabi ay hinayag ang lahat ng mga bituin ng pantay. Ang ilaw ng araw ng sangsanhi ng araw at ang Ama ang ilaw, ibinubuhos ng Diyos mula sa itaas sa lupa sa pantay na sukat sa lahat na may kapangyarihan makita. Sapagkat ang lahat ay magkakapareho, dahil dito walang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang mga tao at gobernador, bobo at matalino, babae at lalaki, malayang lalaki at alipin, kahit na ang hindi makatwiran na mga hayop ay hindi nabigyan ng anumang pagkakaibang paggamot. Ngunit sa parehong paraan ay binubuhos ng Diyos mula sa itaas ng sikat ng araw ng pantay sa lahat ng mga hayop. Itinatag niya ang kanyang katarungan sa kapwa mabuti at masama sa pamagitan ng pagtingin na walang makakakuha ng higit sa kanyang bahagi at mag-alis sa kanyang kapwa, kaya't siya ay doble ang ilaw na mayroong sa kanyang kapwa. Ang araw ay nagdudulot ng pagkain upang lumago para sa lahat ng buhay na nilalang. Ang universal na hustisya ay binibigay sa lahat ng pantay. Sa paggalang nito ay walang pagkakaiba sa pagitan ng mga klase ng mga baka at mga partikular na baka, sa pagitan ng mga klase ng mga baboy at mga partikular na baboy, sa pagitan ng mga klase ng tupa at partikular na tupa, at ganoon din sa lahat ng natitira. Sa kanila ang universalidad ay nahayag sa katarungan. Bukod dito, ang lahat ng mga halaman pagkatapos ng kanilang uri ay nahasik ng pantay sa lupa. Ang katwirang pagkain ay lumalaki para sa lahat ng mga hayop na kumakain sa mga ani ng lupa. Sa lahat ng ito ay magkapareho. Ito ay kinokontrol na walang batas, ngunit sa halip ay maayos na magagamit sa lahat sa pamagitan ng kaloob ng Kanya na nagbigay nito at inuutusan itong tumubo. At para sa kapanganakan, walang nakasulat na batas kundi man ito ay maisalin. Ang lahat ng mga nilalang ay ipinanganak at magkapareho na natanggap ng hustisya ng isang pagkakapantay-pantay na pagkakapantay-pantay. Ang lumikha at ama ng lahat ng kanyang sariling katarungan ay tinakda ito
tulad ng binibigyan niya ng pantay na mata sa lahat upang makita silang makita. Hindi siya gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng babae at lalaki, hindi makatwiran at hindi makatwiran, o sa pagitan ng anumang bagay. Sa halip ay binabahagi niya ng pantay-pantay at pangkalahatan. Ito ay binibigay sa lahat ng magkapareho sa pamagitan ng isang utos. Tulad ng hindi maaaring parusahan ng mga batas ang mga kalalakihan na walang alam sa kanila, itinuro nila ang tao na lumabag para sa pagiging partikular na mga batas na pinutol at sinira ng universal na pagkakapantay-pantay ng banal na batas. Ang mga idea ng akin at galing ay dumadaloy sa pamagitan ng mga batas na nagdudulot ng lupa, pera at kahit ng pag-aasawa ay hindi na nagbubunga ng pangkaraniwang gamit, at kahit na ang pag-aasawa ay hindi na nagbubunga ng pangkaraniwang gamit, sapagkat ang Diyos ay gumawa ng mga ubasan upang magamit ang lahat, sapagkat hindi nila tinatanggihan ang maya o ang magnanakaw at katulad ng trigo at iba pang prutas. Ngunit ang pinagbabawal na pagbabahagi at ang mga palatandaan ng pagkakapantay-pantay ay nabuo ang magnanakaw ng mga lokal na hayop at prutas para sa tao na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay upang maging pangkaraniwang pag-aari. Dinala niya ang babae upang makasama ang lalaki sa pangkaraniwan at sa parehong paraan pinagsama ang lahat ng mga hayop. Sa gayon ay pinakita niya ang pagiging makatarungan upang maging isang pangkalahatang pagbabahagi kasama ng pagkakapantay-pantay. Ngunit ang mga pinanganak sa ganitong paraan ay tinanggihan ang pagbabahagi na kung saan ay ang kalalabasan ng kanilang pinagmulan, at sabihin na hayaan siyang kumuha ng isang babae, panatilihin siya, samantalang lahat ay maaring ibahagi sa kanya tulad ng ipinakita sa amin ng ibang mga hayop. Kung titingnan ang pagpapanatili ng karera, pinagmulan niya sa mga lalaki ang isang malakas at masigasig na pagnanasa na alinman sa batas o kaugalian o anumang iba pang pagpigil ay hindi makasisira, sapagkat ito ay utos ng Diyos. Dahil dito, dapat unawain ng isang tao ang kasabihan na hindi mo hinahangad na parang nagbigay ng batas ang isang mambabatas, kung saan idinagdag niya ang higit pang mga nakakatawang salita ng iyong mga kapitbahay, sapagkat siya mismo ay nagbigay ng pagnanais na mapanatili ang mga kaayusan ng lahi, na dapat ito ay bagaman inalis niya ito sa walang ibang mga hayop. At sa mga salitang iyong asawa ng kapitbahay ay may masasabi siyang bagay na mas nakakaawa, dahil pinilit niya kung ano ang dapat karaniwang pag-aari na tratuhin bilang pribadong posibilidad. Sanawat sanawa. So mga kapatid, dito nagtatapos itong manifesto ng Diyos. Nawa kung sino man makaunawa, bigang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po muli mga kapatid. Hanggang sa muli, sanawat sanawa.